A Lost Truth. Adventist Layman Apologetic Ministry. Pagtuon sa mga sinulat. Mayong gabi ka natong tanan mga igsoon o may gala ko. Nagpasalamat ta ni mga kahigayunan na usab sa paghimo og pagtuon nining ato nga programa, pagtuon sa mga sinulat. Sangan sa Alam Adventist Layman Apologetic Ministry, ako magayon kaninyo. Welcome na usab ta, ilabi na mga viewers sa tanan nga naa karon nga nagapaminaw o nagasubaybay nining ato nga pagtulunan o ato nga suhito kay pagtuon sa mga sinulat. O karon mga igsoon o mahigala, magapadayon ta sa ato nga suhito. Kulbahinam gayud kini mga igsunan kay this is the lineage of truth. Atong susihon karon mga igsunan kung unsa ang gihikanan sa kaliwatan ni Isaac o kaliwatan ni Ismael, o atong lantaon mga igsunan sa ang ilang gihikanan gikan kay Abraham o hangtod sa pagpadayag nato mga igsunan kung paunsaon kini siya mapahayag nato ang ilang kamatuoran nga sa ilang kaliwatan. So sa di patang padayon ako gihangyo nga mag-aampok kita atong duko atong mga ulo. Ginoong Dios nagapasalamat kami kauban sa mga kaigsuonan nimong orasa makahimo kami sa pagtuon sa imong mga pulong. Salamat Ginoo nga sa diin maghahatag na sa bikaw usa ka lamdag nga sa diin samtang kami magahimo nini mao nga pagtuon. Itugot nga imong balang espiritu magauna kanamo, magahatag kanang lamdag nining mao nga suhito karon nga mo pagisgutan. Kanang magihangyo lamang padawaton sa ngalan ni Jesus. Amen. Nining mao nga kagabion mga igsunan atong lantawon ug lion nato, subayon nato kung unsa kung hain man kinigikan kini mong kaliwatan ni Isaac ug ni isaman ni Ismael mga igsunan. So padayon mo og tutok samtang ta magapadayon mga igsunan ning atong paghisgot. Okay, ang ato nga topic karon naghisgot kini sa the line of truth in the children of Abraham or Ibrahim. So ato isgutan kini mga igsunan ang ilang nga mga linya. Pagtuon sa mga sinulat. So anita magsugod kay Abraham mga igsoon. So sumala sa sura An-Nisa kapitulo 4 versikulo 125 naingon niya na ang mao nga hisgutan mo kisunan atong liglion diri sa kapitulo 4. Okay, kapitulo 4 ay mga versikulo 125. Okay. Okay, aniya nag-ingon, who can be better in religion that one who submits his whole self to Allah, does good, and follows the way of Abraham, that true in faith? For Allah did take Abraham for a friend. So, kini si Abraham ang kisunan, usa ka higala ni sa Ginoo. Naay duha ka titulo nato atong i-consider diri makisunan. True in faith ni siya, si Abraham, gitawag ni siya og Hanif, friend of Allah, Khalil, mga isunan. Why and where is history? Okay, sa man ang iyang history makisunan. Ato nang taon magsunan sa Al-Kitab Taurat, Genesis 12, 1 hangtod sa 2 hangtod sa 4 nag-ingon. Surah Al-Baqarah usab, kapitulo 2 bersikulo 130 o 130 o 135. Ug surah Ali Imran kapitulo 3 bersikulo 95. Naghisgot anak mga igsunan. Yan ang iyang history mga igsunan. So si Abraham nagingon sa Al-Kitab Taurat, Genesis 16 1 hangtod sa 4. Kini mga bersikulo 6 hangtod sa 11 mga igsunan, naghisgot ni siya bahin kay unsaman kay Hagar. Atong hinumduman nga si Abraham dunay asawa nga si kinsaman si Sarah mga igsunan ang iyang asawa. Genesis o
Al-Kitab Taurat, Kapitulo 16, versikulo 1, ingon dinhi, now Sarai, Abraham's wife, bare him no children, and she had a handmaid, an Egyptian, whose name was Hagar. Si Sarah makisunan, usa ka asawa ni Abraham, walay siya'y usaman. Wala siya'y anak. Pero, saaran siya sa Ginoo nga magkaanak yun sila. Lamang lang kay wala siya makapaabot, kini si Sarah mga igsunan, Sarai yang pangalan, gipamupos kayo niya nga si Abraham iyang suman, iyang nga iyang dulugan si Hagar nga maong iyang suman, handmaid mga igsunan nga Ehiptohanon mga igsunan, iyang sulugoon. So sa laktod na pagkasulti, nagkaanak ngayon sila mga igsunan. Ang anak nila gipanganlan si Ismael. Okay. Si Ismael mga igsunan, sumala sa Al-Kitab Taurat, Genesis 17, 15 hantod sa 16, kung ato malipli diha mga igsunan, ang mga bersikulo 19 o 20 mga igsunan, humana na ang natao si Ismael mga igsunan, kanani ang nataw na usab si Isaac mga igsunan. So, okay, si Sarah naminyo. Sa dihang nag-edad si Ismael sa edad mga igsunan nga ang iyang edad mga igsunan murag, so di ko masayop, 12 anyos na siya makisunan. Nagkuan siya, gituli, kauban siya sa pagtuli sa iyang amahan nga si Abraham, tungod kay nagsaad ang Ginoo sa covenant nga of circumcision mga igsunan. Kung atong malili di sa kapitulo 17 mga igsuon. So, mo ni ang nahitabo mga igsunan. So, iyang gituli usab si Ismael mga igsunan. Versikulo 26 sa kapitulo 17 mga igsuon. Okay. Ang edad niya, mao ni sa bersikulo 24, nako 13 years old gituli siya, kauban siyang amahan mga igsunan. So, sa diha nagkadako makisunan si Ismael, after a year ni gawas naburos si Sarah ug niya ni gawas si Isaac mga igsunan. So, ang nahitabo mga igsunan, here is the family tree of Abraham. Ang family tree ni Abraham mga igsunan mo ni ang iyang asawa una si Sarah, ang original nga asawa, si Hagar ang concubines, ang handmaid mga igsunan. Si Sarah nagkaanak kay Isaac, si Hagar nga una kuan kanani ang iyang handmaid, ang iyang pangalan sa iyang anak si Ismael. So dili ta magsugod makisunan. Ano ay mga circumstansiya makisunan in the birth of Isaac mga igsunan. Sumara sa Al-Kitab Taurat, Genesis 21, versikulo 2 hangtod sa 3, Isaac born in old age of Sarah. Hagar mocked her in verse 9. Sa dihang nakita ni Sarah, nga nanay anak si Hagar makisunan, nanilos siya maayo. Kaduha niya gipapahawa, o sa dihang sa itong ikaduha ng pagpahawa makisunan, na anak na ang si Ismael atong panahon na. Naglatagaw si Kuan makisunan, si kanani ang Hagar dito sa wilderness mga igsunan. Kauban siyang anak makisunan. Ngani kung ato mabasa ang Al-Kitab makisunan Taurat, Genesis mga igsunan, kini nga mao nga mga kapituluha naghatag og saysay mga igsunan bahin sa pagpapahawa ni Hagar, ni Sarah kay Hagar sa ilang kanang pudir mga igsunan. Pagkaluoy kayo, ato malili dinhi sa ato nga sa ato nga kanani ang sa Genesis. So, kung atong lantawon ang kapitulo 16, 17 ug 18, naghatag niya na og taho mga igsunan nga saman nga sa dihang ipalaya si Hagar mga igsunan, ang gihatag lang yun intawon ni saman ni Abraham nga iyang gipakuha dito, iyang ipapahawa siya, iyang ipabalon. Gihatagan lang siya makisunan, kapitulo 21, versikulo 13 o 14 makisunan sa Al-Kitab Taurat, Genesis 21, 13, 14 nagingon, and also of the son of
bondwoman will I make a nation before he is thy seed. And Abraham rose up early in the morning and took bread and bottle of water and gave it unto Hagar, putting on her shoulder and the child, and sent her away, and she departed and wandered in the wilderness dito sa Beersheba, mga igsunan. Pagkaluoy in taon, ang gipabalon lang tubig o kuan kanani ang water, mga igsunan, water o bread lang yun in taon. Mo na say ang itong hinumduman, mga igsunan. Ngano man, mangutana mo, ngano man nga si Abraham sa kadato niya nganong tubig man o kanani ang bread lang ang ipadala. Pero naman na ito magisunan kung atong lantaon, this is symbolically and arigulically nga naghisgot kini bahin sa tubig. Si tubig, hinumduman na ito nga Jesus is the water of life. O si kuan, si Jesus mo ang nagrepresenta sa tubig sa kinabuhi. I mean, o ang nagrepresenta usab sa tinapay si Kristo, siya ang tinapay. So dilibot pasabot nga sa dihang gipalaya si Hagar sa iyang balay ni Abraham, kanani ang gibiyaan niya sa Ginoo. Wala mga isunan gibiyaan. Ngani sa dugay sa miagi gipakisaaran ni si Hagar mga isunan nga bisan tuod og layo kuan sa mga isunan daway kabahin siya sa mao nga kanang kuan silang pamilya, pero gihatagan ko siya og pagtagad sa Ginoo, bisan tuod og kanani ang di siya tinuod nga asawa, usa siya kahanmid lang, kuan sa kanani ang biktima lang siya mag-isunan sa kanani ang kuan ni Sarah, kanani ang dili makahulat nga kinaiya. Dili makahulat nga kinaiya mo nang hinungdan nga nakuha siya mag-isunan kanang na ignorante sa aning panahon pagkaluoyan niya. Pero sa diyang dito siya sa kuan mga igsunan, dito na siya sa wilderness, here comes the voice, iyang nadungog makaisunan sa bersikulo 17 ug hangtod sa 18. Ingon diriya, and God heard the voice of the lad. Kay nabaynawan magud sa Ginoo ang agulok sa maong bata daw kamatyon na gyud. Kaluoy gyud taon mga igsoon. Sa dihang kay nakita sa Ginoo ang kamatyon ng bata, ingon dayon ang Ginoo, and God heard the voice of the lad, and the angels of God called to Hagar out of heaven and said unto her, what aileth thee, Hagar? Ngano mang nag-agulo ka diha, Hagar? Unsa may mong gingaw-ngaw din ha? Unsay gingon ni sa Ginoo nga kaniya, mo na ingon sa Ginoo nga kaniya. When siya nga ayaw kahadlok, fear not, for God hath heard the voice of the lad where he is. Ingon sa bersikulo 18, arise, lift up the lad, and told him in thine hand, for I will make him a great nation. Kung gipagsaaran sa unang panahon mga igsunan, si kanani ang si Hagar sa wa pa matao na si Ismael mga igsunan nga padakon ay ang nation. Bisag karon dako na gyud makisunan. This is the big nation makisunan na people of the east, sa mga Arabs nga mga tao makisunan. Mao ni siya gikan ang mga kaliwatan nila mga igsunan. So, unsa man gipanalangin na gyapon sila makisunan. Dumduman nato, ang nadawat nga panalangin ni Ismael is unsa man duha ka panalangin makisunan. Number 1, panalangin sa pagkamagudang. Mao na siya usa sa mga gisilusan ni Hagar ni kuan makisunan ni kanani ang ni Sarah nga na kaniya. Kaya nga naman, basta magulang gani ka, sa katong unang nga panahon, basta magulang gani ka, so, ang mga propiedad o kanang mga blessings o mga kanani ang ear sa amahan, labi ng mga bahandi niya, mapunta na dito sa anak. Kugunya, kanani ang mahimo na ka nga mag-honor sa imuha, nga ikaw nuday anak nga lalaki, magulang pagyod nga lalaki. Mauna siya ang right sa magulang mga isunan. So, muna ang itong hinumduman. Pero, yatong panahon na magkaisunan, gisaaran o balik, niyo saman, sa Ginoo, si Hagar magkaisunan. Ingon niya, tindog, dada ang bata, kay, I will make him a great nation. Ako siyang himuon, o dako nga nasyon. Ngani, dako ginang nilang nasyon karon magkaisunan. So, Sarah sent him, Hagar and Ishmael away. Verse 10, nag-iwan diya, Abraham is sad, na naluoy taon si Abraham, nasubo si Abraham, but God promises to make Ishmael a great nation. Pero ingon ni sa Ginoo, sige lang Abraham, himo na ko siya nga great nation kining maong bataa. Bisan tuod man kay isunan nga kining bataa mahimo siya nga unsa man kasilagan
kasilagan siya sa halos tanan mga tao usay gani daghan murag mahimo ni siya madidaog-daog mga igsunan na daog-daog in taon. Pero kay nakita naman ko sa Ginoo, because God, Allah subhanahu wa ta'ala nasa'y full knowledge mo kisunan, unsay may tabo sa unahan. So inana mo kisunan. Sige lang, God was with the lad. No na siya. Luoy kayo yung taon kayong nila. So at the death of Abraham, ani ang magkisunan, ang inyong hinumduman. Sa dahil namatay si Abraham magkisunan, who came to bury him? Kisa minangadto dito aron maglubong nga kaniya. Walain ang kitab Taurat Genesis kapitulo 25 versículo 8 hangtod sa 9 nagingon si Ismael ug si Isaac niadto dito gilubong nila ang ilang amaan. So klaro og tataw gayon ang pangutana mo kisunan. Nag-away ba nilang duha? Wa ko nakita nga na-record kanina si Ismael ug si Isaac nag-away. Kung hinumduman niyo mga kaigsunan nga dili pwede nga mga Kristiyano ug ang atong mga igsoon nga mga Muslim dili pwede mag-away nga naman usa lang ang gigikanan. Okay, usa lang ang ginikanan nila mga igsunan. Kami ingon nga mga mga Seventh Day Adventist, abi yung mga igsunan usa gikonsider na mo nga kami usa ka usaman. Kanan ang adopted lamang in town aning mga kaning mga rasaha. Okay, sa Ismael o kay Isaac. We are considering ourselves that a modern Israelites. Okay, umo din Israel ta mga igsunan. So yun na. So sa children of Ismael magkisuna atong lantaon Ria. Kinsa man kining mga anak ni Ismael. Sa Genesis 25:3 hangtod sa 16 nagingon. Anak niya mao ni si Nebaioth, si Kedar, Abdil, Mibsam, Misma, Duma, Massa, Hagar, Timma, Jetor, Nafis, Kedimma. So mao ni siya ang mga anak ni children of Israel. Ismael mga igsunan. And the children of Isaac in Genesis chapter 25 verse 24 to 27 nag-ingon si Esau, ang anak niya isa man. Okay. Ang anak niabot si Esau o si Jacob. Okay. Kinsay anak ni Isaac si Esau o si Jacob. Okay. Sa dayang nabot si Esau o si Jacob, duha gyapon ni kanation mga igsoon mga higala. So kini si Esau mao ang magulang, si Jacob mao ang manghod magkisunan. Si Esau nga baliboon, si Jacob nga pula-pulahon. So Abraham's third wife ani ata. Dito sa third wife of Abraham. Ang third wife ni Abraham mao ni una si Sarah, sunod si Hagar nga bansirban niya, sunod ikatulo kinsa gani si Keturah. Ang kitab Taurat Genesis 25:1 hangtod sa 4 si Keturah mo ikatulo niya nga usaman nahimong asawa mga igsunan. Ang anak ni Keturah mo kaigsunan mao ni si Simran, Jokshan, Shuan. Okay, balik ko na ako magkisunan. Simran, Jokshan, Midan, Midjan, Isbak, Shuan, Shiba, ug si Didan. Kani si Shiba ug si Didan magkisunan anak ni Jokshan. Okay, anak ni Jokshan. These are Jokshan's sons mga igsunan. So, akong sumadahon aning ilang family tree mga igsunan. Si Abraham, ang asawa niya una si Sarah. Pero wala siya magkaanak kay Sarah, isipingan ni Abraham si Hagar kay sugo po ni Sarah. So si Hagar nagkaanak si Ismael. So sunod ani hinumduman nato magkisunan nga after ni Ismael si Isaac, after 1 year pagka 14 edad ni Ismael gawa si Isaac mga igsunan. So anita ang ikatulong asawa ni Abraham si Keturah. Okay. Ani ang mga anak nila. Si Sarah ang anak niya si Isaac, di ba? Si Isaac ang anak niya si Jacob, si Esau ug si Jacob. Anita sa ikaduhang asawa si Hagar. Ang anak ni Hagar si Ismael. Si Ismael ang anak niya si Nebaioth, Kedar, Abdil, Mibsam, Misma, Dumma, Massa, Hadar. And then, humani si Timma, si Jetor, si Nafis, si Kedemma. So, ano na po sa ikatulong asawa niya si Keturah. Si Keturah yung anak, si Simran, Jokshan, Midan, Midjan, Isban, Shuan. Okay, mao ka na magkisunan. God's promise to Abraham. Ang promise ni Jesus sa Ginoo ni Abraham, mo ni,
Surah Al-Baqarah 2, chapter 2, verse 130 at 24, nag-ingon, I will make you an imam to the nations. Hinumduman na ito magkisunan si Abraham, atong naibawaan nga si Abraham, usa gani siya, siya ang amahan, kuha na siya, father of faith, mga isunan. Okay, father of faith. The giant of faith, mga isunan, si Job. So, sumara sa Al-Kitab Taurat, Genesis 12, versículo 2, nag-ingon, I make of thee a great nation. Muna saad ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Abraham, nga siya saman, nga siya padakon ang iyang kaliwat padaghanon. Chapter 15 verse 5, yung riya, stars, just like stars in heaven. If you can number them, so shall they seed be. Mauna mga igsunan. So, ano ang family tree o genealogy niya makisunan ni mao kato atong gisgutan nga ganiha. So, hinom naman na to. Ano ta sa history of Israel? Katong lang taon na tong history sa Israel mga igsunan. Human ni Abraham niabot si si Sarah, Hagar, Keturah, Isaac, Ismael, Isaac, Esau, Jacob. And human niya na magkaisunan, diri sa linya ni Isaac magkaisunan, linya ni diri kay Jacob, ang iyang mga anak ni Jacob 12 kabuok. Okay. Usa sa iyang mga anak mga igsunan si Jose. Okay, si Jose. Sa Genesis 37, versikulo 28, magkaisunan, sa dihang si Jose, okay, atong lang taon din magkaisunan kung giunsa man sa paglink na usab, ba? Ang mga Israelitas ngadto sa mga Arabo o ngadto sa makaliwat ni Ismael. Okay. So si Joseph, unsa man to? Sumala nini mao kapituluha nga kung ato lang taon ang history ni Joseph magkaisunan, gibaligya sa iyang mga igsoon. Okay. Ngadto sa mga asaman, sa mga Ismaelites. Okay. Sa ato pa, kuha nga po nila, ilaragya pong linya mga igsunan, linya. Kung sa mga Ismaelite, kini Ismaelite, mao ni siyang anak ni Hagar nga si Ismael. Mao ni siya ang mga kaliwatan ni Hagar. Okay. So, ang ilang amahan, mo rin gyapon pareho si Abraham. Okay, karon anita, human ni Joseph pagkaisunan, namatay si Joseph, niabot si Moises. Okay. Si Moises kay wala man ni maapil og pagpatay sa mga bata sa una sa diyang imando si Faraon Ramesses I sa Ehipto magkaisunan. Okay. So, mao na siya niabot si Moises. So gikan kay Joseph, gihatag siya, gipalit siya sa mga gibaligya siya, gipalit sa Ismaelites, ug niya pagkuman gihatod sa Ehipto kay Ehiptohanon, nagpalit pud siya hantod niabot si Moises magkaisunan. Exodo kapitulo 2 bersikulo 15 hangtod sa 16 magkaisunan. And then human ni nakapatay siya og usa ka Ehiptohanon magkaisunan mo na mahinglaya siya niadto sa Midian. Okay ha? Ani ha? Hinumdum na to. Niadto siya sa Midian. Kinsa man kini mga Midian mga isunan? Ang mga Midianhon mga isunan, kakinsa man nga kaliwatan mga isunan kini mga Midianhon. Kaliwatan ni siya dito sa linya ni Keturah nga asawa nga ikatulo ni Abraham. So sa to kaila na gyapon kaliwatan. Dito sa pikas nga inahan. Okay ha? Ani ha? Dito sa pikas nga linya magiso sa lineage. So, humanana, niabot si David niabot na pud niabot si Solomon. So, asa linya ng linya ha? Linya ni sila sa kay Jacob mga igsunan. So, mo ni, kung ato basahon sa 2 Kronikas kapitulo 9, versikulo 1, sa Al-Kitab. Okay, nag-ingon din ha. Unya, pag kumaniana, inumduman na to. Nga si Solomon, sa dihang ni kung naghari si Solomon magkaisunan, niadto sa yaha ang Queen of Sheba. Kisa man yung Queen ng Sheba, kisa man yung mga Sheba. Kaning Sheba mga igsunan, mao ni siya ang anak ni kinsaman, ang anak ni Ismael mga igsunan. Kinsang anak ni Ismael mga igsunan nga what I mean is anak ni siya ni Keturah. Anak ni siya ni Keturah, si Joksan mga igsunan, nga ang anak ni Joksan usa ni siya sa anak ni Joksan Gisunan kining mga kaliwat sa ni Queen Sheba mga igsunan. Okay ha, muna yung una-una gyud nato. Okay, balik ta human ni magisunan, balik ta sa linya ni Solomon, niabot si David, Solomon hantod niabot si Jesus magkaigsunan nga maong kanang si Isa, niabot si Isa Almasih. Okay,
sa sumala sa tagna sa Isayas, okay, kapitulo 9 bersikulo 6 magkaigsunan nga moabot siya, okay. So kini maong Isayas magkaigsunan naghatag og kuan kanani ang propesiya nga moabot ang unsa man Mesiyas, okay, moabot ang Mesiyas magkaigsunan 9 bersikulo 6 sa Isayas mga igsunan, okay. Mo nay na-record mo kaisunan sa Alkitab. So, pag sa dihang niabot na mga kaisunan, si Sos dirita. Kinsa man, okay, natawo man siya sa asa mo tarapit na tao? Sa Bethlehem. So, sa dihang niabot siya sa Bethlehem mga kaisunan, si Sos natawo dito. Niabot si Joseph dito o si Maria. Nga iyang mama, natawo siya dito sa Bethlehem. Sa dihang natawo sa Bethlehem mga kaisunan, kinsa ang nakuan may huna-huna, okay, nga people of the east mga igsunan, mga Arabo mga igsunan mo bisita dito sa kay Hesus nga ilang gipaabot nga Mesiyas, nga may mong hari diya sa ilang kaliwat mga igsunan sa linya ni kisaman sa linya ni Isaac mga igsunan, kay ilan naman naibaw ang daan. So the wise men from the east mga igsunan, kung atong nga taon ang niadto sa iya makisunan nga sa diha nakaibalo sila nga mukan matawo ang Mesiyas, okay, idugay ng daan ilang gikuan ilang gistadihan mo ni ang bersikulo kapitulo 2 magkaisunan sa Mateo 1 nag-ingon, now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold there came wise men from the east of Jerusalem. So wala dili ni sila tulo ka mago ra mga igsunan, daghan ni sila. Na uban nag-ingon nga tulo ka wise man, dili na sila tulo, daghan na sila mga igsunan. Okay. Pag ingon nga people of the east mga igsunan, pagkadaghan naman na. Okay. Mo na nga mingon dayon sila mga igsunan kay Herodes. Si Herodes pod na ay daotang hunahuna. Mingon sila kay Herodes nga asa man to nato makita tong hari sa mga Hudiyo si Hesus kay naami hatag kaniya nga mga gasa. Okay, ingon si Herodes, ang unaw na ni Herodes, tanawa mo na Herodes sige, di pa kasi nag-apa as if si Herodes yung siya nga, kung makakita gani mo siya ha, ingnar ako. Pero ang unaw na Herodes na ingnar ako, kay pagkuhan patiw na ko siya, puli-pulihan ko din sa akong paghahari. So, muna yung hunahuna mga igsoon o mahigala. So, pero ang nahitabo mga igsoon, mauni. Sa diha nakaabot na dito ang mga people of the east, mag-igsoon. Hinumdum na to ha, take note, katong people of the east, mga Arabo to siya, kaliwat to nila, kaliwat to sa linya sa duha ka duha ka asawa ni Abraham kisunan. Okay, numduman na to. So karon ang nahitabo kisunan sa dihang nakaabot na dito ang mao mga mago mga kisunan. Gihatagan nila og usaman og gasa. Unsay gasa nila? Gold, frankincense og myrrh. Mao na ilang gasa mga igsoon. So hinumduman ra gyud na nato sa kanunay. So ako nang hinaot nga kining mao nga kining atong pagtuon mga igsunan, maghatag kini siya og usa ka lamdag ngani kanato. Og ayaw una-una nga kining maong mga kaliwatan although bisan pa nga sila kanani ang makita nato karon mga igsunan nga daw lisod na to sabton kung ngano, pero sabton na lang yun na to mga igsoon kung nganong nagkaingunani ni sila mga igsunan. Pero lantaw na to mga igsoon nga kini sila sa ato nila mga linya usahay nag-away-away ni sila, pero pagkabot sa tumoy mga igsunan nibalik gapon sila nahigala gapon sila mga igsunan. Kung mo natanawan nimo dito sa Israel mga igsunan nagsagol na gina sila dito. Dili ka makakita karon og pure gyud nga Jewish na ilang kaliwat ni Jesus magisunan, Hudiyo mo kaya nga naman, kuha man sila, nagka-mix magina sila magisunan. So, nagka-mix na sila karon nila. So, mo kato magisunan ang lineage ni Abraham. Okay. So, akong isumadahon mga isunan. Nga dili na to una-unaon nga kanani ang i-separate na to ni silang duha. Nganuman, kini sa isa ako si Ismael, wag gini mag-away.
Katulad sa disindihan sila sa katong sa ubos ng gid nga mga linya, mo to nagaway-away na gito sila mag-isunan. Pero karon mag-isunan di sila pwede kanang wala na sila nag-away mag-isunan. Nagigilaay ni sila. Pero ako lang ihatag sa inyo mag-isunan nga punto mo kini siya. We are now standing in spiritual battle. Kita nag-angkop ta karon nga kita we are the kuan ingon nga mga Kristiyan sa mga Kristiyano mag-isunan na consider kami apin sa mga kagalingon we are adopted. We are modern Israelites mga isunan. So ako nang hinaon nga kapung kita nga mga kamo nga mga Muslim, brothers and sisters nga mga Muslim, kami adopted mi ninyo. Kay kami nagtuon mi sa balaan nga kasulatan dinhi sa kuan sa Al-Kitab, Taurat, sa New Testament, sa Old Testament, scriptures ug kining sa kanang kuan sa Quran. So kami nagtuon sa unsay kamatuoran nga ni dinhi. Ko kami nang hinaot nga kamo mag-usa gyud in taon sa pagtuon sa mga pulong. Kung unsay mga pulong ri atong tun-an, kung unsay mga kamatuoran atong ipadako mga ison og gikan ako nga mga Muslim og sa mga Kristiyano. So mora gid akong tuyo makisunan og ako pasalamatan nga by this one maka-unite gyud ta mga igsunan. Nini mo ang pagsabot kung unsang tinuod nga kamatuoran. Barugan nato ni. Let's defend what is the truth in the Bible and Quran. So diri lang kukuto makisunan, daghang salamat o salamat sa inyong nga minaw mga isunan o paglantaw mga igsunan. So sangan sa Alam Adventist Laban Project Ministry ako magayon kanyo. Ang Ginoo magpakamala pagkamayo kanatong tanan mga isunan. Alhamdulillah, masyaallah. Magampo ta, let us pray. Ginong Dios, salamat nga ikaw nagahatag ka namong lamdag. Salamat sa imong pagpasabot ka namo. Ayaw kami pasagdi Ginoo, samtang kami magapadayon niining mga pagtuon kung unsang kamatuoran sa Biblia. Salamat nga kami nakatuon. Kung hain kami gikan, kung unsa nga among gikanan, o kung unsa among mga patukuranan sa mga pagtuon nga among gikutan. Og salamat Ginoo nga magpadayon kini hantod ikaw mo padayag. Og salamat itanan. Ang Ginoo magpakamaayo, ang ikaw magpakamayo nga ni kanamo, kanamong giampo sa ngalan ni Jesus sa mga sa bugtong manluluwas. Amen. Pagtuon sa mga sinulat. The Allah's Truth, Alam Adventist Layman Apologetic Ministry.